yung mga upline nyo, si Adrian, si Mitch, and the one who talagang organized kasi it's not easy to organize such event. So sabihin mo dun sa katabi mo, babae man or lalaki, sabihin mo, you're so gorgeous So tonight. gorgeous. So gorgeous. Gorgeous. Kailangan yung feel na feel mo. Oh, meron doon, hindi nagsalita. Sabihin mo doon sa katabi mo, you're so guwapo tonight. You're so maganda tonight. Dapat feel nyo. Kasi whatever, always remember, whatever you say, ito, lagi mo, asaya na, di ba? Kasi always remember, whatever na lumalabas sa bibig mo or whatever you say sa kapwa mo, bumabalik yun sa'yo. Kaya kapag puro affirmation, positive affirmation ang lumalabas sa bibig mo, hindi po pag may nakita kang maganda or gwapo or anything, hindi pong ano talaga yung positibo ang lumalabas sa'yo, bumabalik yun sa'yo. So, ibig sabihin kapag puro hindi maganda, ayoko kasi tawaging negative hindi maganda ang lumalabas sa bibig mo, ibig sabihin, bumabalik din yun sa'yo. So nakikita yun sa aura ng mukha mo. Tama ba ako? Kaya kailangan, pag umakyat ka dito sa stage at inawardan ka, kapag kayo top 50, yung tipong talagang oil smile ka. Tama ba? Yes, kasi ayun nung mayroong video, may videographer, may photographer, so all out ka talaga sa pag-post. Kasi remember, ipopost mo yan sa Facebook. Sa racket, tama, racket, diba? Kanina, okay, sabi ni Sir Bong, aspirin kanina, sabi niya, diba, sumisikip yung damit niya. Si Upmike naman ang problema, ang luwag. Ang luwag na nung damit niya, diba? Ang luwag na kasi pumayot siya talaga. Tapos ako din, kasi syempre, alam ko naman siya lang. Hindi ako din. Tama, di ba? Tama. Mag-agree. Lumuluwag-luwag na. Anyway, oh, grabe Ay, yes, believe in me. Sabi dito, believe. So anyway, you enjoy nyo talaga yung gabi. Alam nyo, sa totoo lang, kanina, sa lamesa, kasi sa totoo lang po, nagpapapaya talaga ako. Ang goal kasi, I started November, i-relate ko to sa goal. So, kasi dami niyang magagandang sinabi ni Sir Bong, di ba? Yes. Okay. So, I started November. Okay? Kasi nung October, when we were in Cebu, sa bahay ni Louie Gascon, yung suot ko doon na blouse, nakamaong ako doon, naka-blouse na itim pero ang sikip. Alam mo yung dati mo namang, di ba? Yung dati mo namang sinusuot na maluwag-luwag sa'yo, na sakto, maganda yung fit sa'yo, tapos nung sinuot ko siya noong October, masikip. So sabi ko, grabe, parang hirap ng huminga. So that time, I decided to lose weight. I was 84 kilos that time. Okay? Bigat. Diba? 84 kilos times 2.2 nyo na lang, that's pounds. So, I decided November na sabi ko, I'll lose weight. Okay? November, I lost like 3 kilos agad. Wow. Okay? So, nag-less talaga ako ng favorite ko na kanin. Okay? Kasi sa totoo lang, ako, pwede ako na konting ulam, pero kailangan may kanin. Okay? At favorite ko din yung hinain nyo na leche flan. Favorite ko din yan. So, desserts, favorite ko yan. I have a sweet tooth talaga. So, kaya lang nung nagdesisyon ako, so I lost 3 kilos. Eto na, sabi ko kay Joseph, kasi doon pa man, gusto na talaga ni Joseph na, sabi niya, pustahan tayo, magpapayat ka. Lagi akong ginagano ni Joseph. Yung nga, sabi kong ganun. Kasi malaki yun pagpustahan. Kaya lang nung ano na, sabi ko, Joseph, sabi ko sa kanya, ipapapayat ako. Sabi ko, I'll start this November. Sabi ko, anong regalo ko sa'yo kapag na-reach ko yung 60 kilos? Wow! Diba? Ano, ikaw ba? Di ba ang ganda? Pumayat ka na, may regalo pa. Diba? So ngayon, sabi niya, sige, apply. Sumagot siya. Louis Vuitton na bag. Wow! Ako naman, sige go! Louis Vuitton na bag.
bag. Pero, sabi niya, matalino yun eh. Sobrang matalino yun si Joseph. Pero upline, kapag hindi mo nakuha, ako ang re-regaluhan mo. Matalino po yun, hindi papaisa yun. So sabi ko, sige, call ako. Total naman, katuwaan lang. So parang motivated ako to really lose weight and to reach 60 kilos. Plus may regalo pa ako. Kaya lang, November 3 kilos, December, since ang daming events talaga, I only lost like 1. January, I only lost like 1 again. Pagdating ng Feb, ganun lang ulit. So, ibig sabihin, ang layo ko pa. I'm 78 now. So, kailangan ko pa mag-lose ng 18 kilos. Laki pa, di ba? Imagine mo, that's March, April, March 1 na ngayon, May. So, pag inisip natin, kanina, di ako nag-rise for the day. Wow. Kasi sabi ni Merly Trappist, ito yung tanggalin mo para mabilis yung pag-lose mo. Kasi ang kinakain ko po since November is 2 kutsarang kanin sa lunch at 2 kutsarang kanin sa dinner. Kahit sabihin yung mayroon pang maraming gala nung December, talagang yun lang yung kanin ko. At lahat ng desserts, kahit ino-offeran ako ni Joseph, hindi po ako kumakain. Naalala nyo, binigyan niya ako ng 50 boxes of curly tops. Di ba? Binigyan niya ako, niregaluhan niya ako. Kasi paborito ko yon. So, pag kinabukasan, nagulat na lang ako, tadaan! May 50 curly tops, 50 boxes of curly tops. And kahapon, since may feeding program, pinamigay ko sa mga bata. Wow! Nagtira naman ako para sa bahay. Kasi nahiya naman ako kay Joseph na ipamigay lahat. Pero pinamigay ko. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala, Akmay. Yung mga para sa bata, bibigyan pa kita ulit. yung 50, para sa'yo lang lahat yan. Sabi niya, bibigyan kita para dun sa mga bata, para sa feeding program. So, ganun para hindi mo na. Ganun siya ka-focus. Kaya lang, kailangan ko ding Focus. Same thing then with your goal. Pansinin nyo, ang daming temptation. Katulad ngayon, gala. Di ba pwede mo namang sabi sa akin ni Jasmine kanina, wala mo ng diet. Pwede ko naman sabihin, oo, wala muna. Tama ba? Pwede ako mag-give in. Ino-offeran ako ng leche flan. Masarap pa yung leche flan? Yes! Masarap pa? Di ba? Actually, napakadalawa. Kaya nga, di ba? At lahat sila nag-o-offer sa table kanina. Take out! So, kailangan kong mag-focus. Kasi meron akong goal. Same thing din si Joseph, goal na hindi ako manalo. So siya din mismo, it's not easy. You know, it's not easy because there are so many temptations along the way. Lalo na sa buhay natin na networker, na kumakain tayo palagi sa labas. Pag may meeting, kain. Pag may maraming ino-offer. So, kaya kailangan talaga, you need to remind yourself again sa goal nyo, okay, na I need to focus. Na whatever it takes, kukunin ko yung goal ko. That's also the importance of dream board. Okay? Kasi dapat lagi mo talaga siyang nakikita. Pag hindi mo kasi nakikita yung goal mo, kaya na ang plano ko, yung napakaganda naming picture ni Mike sa cellphone ko, yung cover photo, yung pagbukas mo, di ba? Picture naming dalawa eh. Papalitan ko ng Louis Vuitton bag. Mamaya. Focus on the Para goal. ma-remind ako, may goal nga pala. Tapos, picture ng sexy babae talaga. Oh, wow. Ganyan. Kasi may goal ka nga eh, di ba? Kaya nga lagi ko ding sinusubaybayan si Merlit Rapis at tinuturuan niya ako talaga. Sabi niya sa akin kanina, magkausap kami, di ba? Tanggalin mo lahat ito para makuha mo yung goal mo na weight. Ganon. At nakatawa niya, bago ka mag-build ng muscles. Kasi may instructor talaga ako. I'm doing workout twice a week. Boxing, plus may etc. pa. So, hindi enough yun. Kailangan talaga ng pagkain. Loose talaga. Tanggalin ng mga, hindi dapat. Same thing din with you, with your goal. Yung mga bagay
na hindi makakatulong sa pagkuha mo ng pangarap mo, remove it. Tama ba ako? Hindi ko yung mga boyfriend nila, remove din. Ex. Diba? Ganun talaga yun. So, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa pagkuha ng goal mo, you need to remove it. Pwedeng pansamantala, hanggang sa makuha mo yung goal mo, okay? Or, nag-gets niyo yung point, isi-set aside nyo muna. Bakit? May goal ka eh. Kailangan makuha mo yun. Time flies so fast. Kung iisipin nyo anong araw na ngayon, anong date na ngayon? March 1. Parang dumaan ang 2 buwan na parang ganun lang. Tama ba? Bakit may ganun? Kasi may hinahabol tayong pangarap. Kaya ang bilis ng panahon. Pansinin mo pag you're an employee, parang ang bagal. Parang pag-start, kasi naging empleyado rin ako ng bangko, parang ang bagal ng January, February, tama ba? March. Pero sa atin, bakit parang ang bilis ng isang buwan? Parang dumaan lang. Kasi may goal tayo hinahabol. May pangarap tayong tinatrabaho. So, ibig sabihin, every hour, every day, daily, importante sa atin. Reading ko oras at araw-araw, yung day by day by day by day is so important to us. Kasi at the end of it, anong meron? Pangarap mo. Pangarap nyo, pangarap nyo, pangarap nyo, pangarap nyo. Yes! So, ibig sabihin, wala ako dapat sinasayang na oras. Kasi meron akong pangarap na aabutin. Okay. Maybe for some, 2023 is not really a good year. Tama ba ako? Yes. Okay. And maraming totoong ganun na grupo. Hindi ko sasabihin perfect na, wow, ganda ng 2023. Ramdam din, as an upline, ramdam ko rin naman yun. Ang performance ng grupo. But, always remember, look at the lessons to learn. Ako, para sa akin, walang masamang taon. Or walang masamang pangyayari. Lagi nyo itong tatandaan. Walang masamang taon, walang masamang pangyayari sa buhay. Pero yan ay lahat ay lessons to learn. Whenever nakaka-experience ako, kami ni Mike, ng mga challenges sa pamilya, hindi pwedeng walang challenges. Meron talaga yan. Minsan, oo, madami kang pera, di ba? Pero minsan biglang dumarating na lang. Tama ba ako? Na may challenge talaga. Okay? And ako malapit sa akin tong mag-asawang to. Di ba, Mitch? Hindi ko na siya kukwento sa inyo. Kami na lang nakakaalam kung bakit. Di ba, no, Adrian? Yes. Okay. Okay. Malapit yan sa akin. Malapit sa puso ko ang MPI. Kasi malapit sa puso ko ang mga apply nyo. Okay? So, pag may challenges, okay, God is teaching you something. Ako, whenever there are or there were challenges sa amin ni Mike, parang I always stop. Me too talaga ako. And I always ask God, ano yung tinuturo mo sa akin? Ano yung tinuturo mo sa amin? At lagi ko sinasabi, hindi pwedeng wala. Meron to. Hindi man malaman ko ngayon, hindi ko man malaman na after a month or after a year. Pero for sure, meron siyang tinuturo. Minsan napakasakit para sa atin, pero kasi minsan sinisave ka para hindi ka na magkamali pa sa mas malaking bagay. Laging ganun. Okay? Kaya huwag niyo makakalimutan yun. Siguro ang lesson na pwede kong ibigay sa inyo bago ako matapos is always look at the silver lining sa mga bagay na nangyayari sa inyo. Ulitin ko always look at the silver lining sa mga bagay na nangyayari sa inyo. Whether sa hub yan, sa grupo nyo yan, diba? Lahat yan lessons, yung mga pangit na nangyayari sa hub. Ibig sabihin yan, pinapagaling ka na upline. Pinapagaling ka na upline kasi merong magandang nag-aantay at the end of it. You know why? Sabi ko,
the organization of AIM-1 was so big. At alam nyo, ang nasabi ko lang, kaya pala ang dami kong niluha nung panahon na nagsisimula ako sa networking. Kaya pala, ang dami ko pong sinakripisyo. Okay? Ang dami kong sinakripisyo. Even, kasi hindi pa naman kami boyfriend-girlfriend kami ni Mike nag-start sa AIM Global. Pero nung nag-start talaga ako sa networking, ang dami ko pong nasacrifice. Even my personal family, nasakripisyo talaga. To the point na nag-iingalo ang tatay ko sa ospital, pero nasaan ako? Nagne-network ako. So, ang tagal bago ako nagalit sa akin kasi ang brother ko noon. Kasi nga, naghihingalo yung tatay ko, pero nasaan ako? Nagne-network ako. Nagets nyo? Yung tipong nandun na sa ospital, hindi ako makapunta doon kasi yung 100 pesos na pera ko, ibinigay ko pa dun sa downline, hati kami para may pamasahe siya. So wala akong pang taxi papunta sa ospital. Kaya pagdating ko doon, wala na. Patay na. Okay. So madaming sacrifices. Hindi ko to palaging naikukwento. Kasi ang nakikita nyo lang ngayon, success story. Hindi nyo nakikita talaga yung behind it. Kaya pala Akmay, ganun ka ka-successful. Kaya pala ang galing mong maghawak din ng tao. The answer is, that's years of process, that's years of experience talaga. So guys, for tonight, whatever you are experiencing right now, okay, ibig sabihin po niyan, always remember, there's a rainbow after the rain. Yeah! Kung ano man ang goals nyo for 2024, okay, doon sa mga hindi kasama sa top, dapat mas malakas ang palakpak mo doon. Alam mo bakit? Doon sa mga umakyat. Kasi sabihin mo sa sarili mo, ako ang susunod. Ako ang susunod na aakyat siya. Kaya dapat palakpakan talaga ng malakas. For those naman na nasa top na, goal kayo ng bigger pa na resulta. Wag niyong namnamin yung top 50 ako, or top 20 ako, or top 10 ako. There's more to it. Madaming pa. Maniwala kayo sa akin. Masarap on the top. Pero bakit marami hindi nagstay on the top? Kasi nagre-relax. Okay? Once you get the momentum, okay, panghawakan nyo yon and build momentum. Increase mo pa ang momentum mo kasi no one will stop you once you have that momentum. So, good evening po sa inyong lahat.